Good morning everyone. Welcome to Kamanay's vlog. Hi Kamay. Hi vlog. Si Mamay ay 88 years old na siya. She was born December 12, 1936. So may 6 siyang anak. So ako yung bunso, ako yung laging katabi ni Mamay. So marami siyang kwento guys tungkol sa mga panahon ng hapon kasi naabutan nila yung panahon ng hapon. May kwento mo nga yung kinikwento mo sa amin nung bata pa kami, yung tungkol dun nung nagkagera, ano nangyari sa pamumuhay nyo? Nung nangyari yung panahon ng gera, marami kami sasakyan dahil ang nanay namin negosyante. Yung dumating ang hapon, tinanggal yan na, nakalakad kami ng malayo. 20 kilometers, lahat na tao naglalakad. Kaya lang ang linalakaran naman, diretso straight yan. From Gubat to Legazpi City. Bicol. Now, nung naglalakad kami, masaya naman, kaya walang sasakyan na, walang tao, ang kalsada, walang tao, kami lang. Ngayon, pero, paano yun, di ba kapag gabi, paano yung mga hapon sa inyo? Mababait ba yung mga hapon sa inyo? Sa amin, nung panahon ng hapon, si Sasaki, General yan. Welcome Sasaki, kung sino man yung family ni Sasaki na bubuhay pa, kayo pala yung sumakop sa Bicol. Pero yung si Sasaki, ang asawa nyo, neighborhood namin, kinasal yan sa obispo. Hindi, yung asawa ng Sasaki ba ay Pilipina? Pilipina. Nakapangasawa pala yung Sasaki ng Pilipina, kaya mabait sila. Doon sa... Hindi, before the war, nandoon na yun. Hindi. Saan ba kayo sa Bicol? Sa Gubat, Sorsogon. So, nung panahon daw po ng hapon, doon sa Gubat, Sorsogon, mabait daw sa kanila yung hapon kasi yung parang pinakalidan na si Sasaki, yung leader, ay nakapangasawa ng taga Bicol. Kaya, anong ginagawa sa inyo nyo? Pero pag gabi ba may hindi, before tahimik, bandang huli, nung may pumasok na hapon na Koreano, marami nang salbahe, may mga nangre-rape. Kaya yung artista na si ano ba yun na ang anak ay rinip ng hapon. Kaya pala sinasabi nila dati na hindi daw ang mga hapon ang mga salbahe, yung mga Koreano daw, yun daw yung mga nare-rape. Kasi di ba nagkaroon tayo ng death march, pero ang tatay ko kasi is from Pampanga. So sila yung mga nakaranas ng kalupitan ng mga hapon kumpara sa kanila kasi nga gawa nga nung Sasaki ay nakapangasawa pala ng Pilipina kaya mabait. Pa yun. Pero Mamay, ang tanong, di ba paggabi, paano kayo paggabi? Di ba hindi ba sila nagpapatay ng ilaw? Pinapatayan nila sa kanong nagtatago na kami. Pumunta kami sa baryo ng... May tingin ka doon sa camera. Baryo ng Gubat. Mga 12 kilometers yun. Kaya ang tawag doon sa baryo na yun, 12. Kasi 12 kilometers yun. Ano yung lalakarin nyo? Tinalakad, puro lakad ng tao. Wala nang mga sasakyan. Bakit pag anong mangyayari kapag hindi pinatay yung ilaw sa gabi, papasukin kayo ng hapon? Baka pasukan ka ng hapon. Pero kasi diba sabi mo mabait naman yung Sasaki. Pero yung mga kasamaan ang mga kasamaan, kasi ang lumabas na general ngayon doon, si Sasaki. Kaya hawak yan lahat, mabait sa kanya, mabait lahat. Dahil doon sa panasawa niya na Pilipina, ang mga anak nung naging kaklase ko. Paano, kasi di ba sabi nila, nung panahon ng hapon dahil may gera, ang mga kinakain ng mga Pilipino ay kamote? Kamote. So totoo talagang kamote. So hindi, paano yun, nagtatanim kayo sa umaga? Hindi, basta natubo na lang yun eh. Tapos sa umaga kailangan maghukay na kayo na makakain nyo, i-imbak para... at saka may mga nyug ba, pasokdo ka naman ang nyug. Kasi di ba sabi nyo, hindi kayo pwedeng lumabas na paggabi, kailangan patayin ilaw kasi hindi lahat ng mga hapon mababait nung mayroon nga ako na yung nakalimutan ko na. May mga hapon daw na salbahe. So, kaya di ba kwento ng mga ibang mga tao na kapag gabi, yung nagtatago na sila. Mayroong nagdidig sa ilalim ng lupa. So may mga talagang naghuhukay sa lupa para makatago sa mga hapon. Para makatago. Tapos, paano kayo naglalaro as bata? Akin yan, Mamay. Yung mga bata, ilang taong ka ng panahon ng hapon?
Wala akong makita naglalaro. Kaya lang nung yung 12 kilometers, may kalsada yun na pero nilalakad lang namin, lalo na kung umuulan, puro putik yun. Noon si kamag-anak nila, tauhan yun nila Maninuri. Sila dun sa, sinasakay kami kaya nagtitinda sila pag umaga ng mga kakanin, yung mga kamukha niya ng kamuti. So pwede. Paano? Napunta kami sa gubat, naglalakad, may yung tawag dito, yung inaano ng kalabaw, sinasakyan, kalisa. Nagda-drive, kalabaw, nakatinda naman. Kaya walang nakakapag-ano, sa usong-uso noon, pag nagkasara ka, kinakalbo ka. Kahit babae? Oo, kahit babae, kahit lalaki, lalo na kung nagnakaw ka. Ay, mabait yun si Sasaki, kaya walang nakakapag-loko-loko. Pero paano kung nag-aaral ang mga bata nung panahon ng hapon? Ay, walang nakakapag-aral sa rin. Okay. So totoo nga yung kwento na hindi nakakapag-aral nung sinakop tayo ng panahon ng hapon. Oo, di sila man nakakapag-aral. Hindi pala talaga nakakapag-aral ang mga tao. So talaga palang totoo. Kasi ang nanay ko, si Mamay, ay 1936. So naabutan talaga niya yung panahon ng hapon. Ilang taong kayo yung panahon ng hapon? Ayun. Then, mga 8, ganon. Oo. Mga 8, 7. Di, wala pa 7. Batang-bata pa si Mamay. So talaga palang ganon. So talaga, paano yun araw-araw pagkain kamote? Yun lang ang nakamuti. At saka kumisan, yung kamuti, may nagsusungkit sila. Dun taon na lang Maninuri. Nagsusungkit ng nyog. Tapos? Kinukudkud yun. Parang pinakaulam dun sa kamuti. Ula. Paano kanin? Nakakakain kayo ng kanin ng panahon ng hapon? May tawag dyan. Pag nakaano kami ng silulay na kasi Delin Susa, may bitabi-tabi pa na pira yun. Lalapit sa kanya, kapalit ng bigas. Napapalitan ng bigas yung pira ni Lulay Nay, kaya nakasaan kami ng bigas. Si Lulay Nay ang talagang ibang-iba na matanda sa panahon ng Diyos ko. Napakadisipin. Ilang taon ang nanay niyo nung panahon ng hapon? Doon pa na-stroke si Mamay. Na-stroke na si Mamay Ason sa Bicol pa lang nung panahon ng hapon? Akala ko nung si Kuya John ay nandito na kayo sa Manila. Hindi. So yun yung first stroke niya. Nung nasa Bicol pa siya. Silang marami ang sasakyan. Nakamukha ng mga sasakyan ninyo. Magagandang sasakyan. Pambinta yun. Nung araw ganun ang negosyo nila. Kaya lang gawa nga ng... Si Mamay nakanegosyo pa. Kaya lang hindi siya tayo ng hapon, hindi na naging maalwan yung pamumuhay nila dahil gawa nga ng mga negosyo nila ay pinagkukuha ng hapon. So yan ang unang... At saka yung nakikita mo yung paradaan, yung harapan, yung parang doon dito sa atin, yung harapan niya, puro sasakyan ni Mama yun, binibinta yun. Alam niyo po, nakakapanghinayang kasi nung matagal si Mamay ay napadpad na ng Manila nung nag-asawa na siya. Sobrang matagal na siya bago nakabalik ng Bicol. Para ilang taon kayo nung nandito sa Manila? May ilang taon ka, dalaga ka pa, di ba? Dalaga pa siya, napunta siya sa Manila. Ngayon hanggang sa nagkaanak na siya. Tapos, nung medyo may edad na siya, mga 60s, ganon. So, napag-isipan ng kuya ko, yung kuya ko na mas matanda sa amin, na parang, para makapasyal-pasyal na siya, pinayagan siyang umuwi ng Bicol. Siguro after 40 years, bago siya nakauwi ng Bicol. So, pagpunta namin doon, nakakapanghinayang kasi yung mga kamag-anak namin sa Bicol, yung iba nandun pa. So, meron kaming kamag-anak na kapitbahay nila dati. Tapos, habang naglilibot kami doon, nakakapanghinayang kasi yung place na sinasabi niya na lugar nila dati ay commercial area na ngayon. So, kasi binenta nila yun kasi dalawa lang sila magkapatid. So, nung namatay yung lola inay, yung lola ng nanay nung nanay niya,
So parang yung property nila doon, wala na talagang gustong bumalik doon. So binenta nila. So dahil Nakakapanghinayang yung marami-raming sasakyan. dahil dalawa lang silang magkapatid, tapos nung araw naman ay kahit papano, maalwa naman yung naging pamumuhay ni Mamay nung nag-asawa siya kasi masipag yung tatay ko. So yung kapatid niyang babae, which is yung panganay, siya yung parang nung pinabenta na lang niya yung lupa nila, tapos napunta doon. Pero nung bumalik kami, talagang nakakapanghinayang kasi commercial area na. So, pag tinignan mo, parang sayang, bakit ito binenta? Ngayon, meron na dong, parang terminal siya ng bus, tapos palengke, as in commercial. Parang ito, bahay ito, ang harapan, yung kalsada natin, napakaluwag. Oo, kalsada. Kaya sabi namin, ay sayang. Ano yun international yun Sayang kasi hindi mo masasabi ang buhay kasi minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Hindi ko malimutan. So, sayang talaga, nakakapanghinayang kasi kung sakaling sa kanila pa yun, ay generating income talaga. Unfortunately, binenta nila. That's it for now, guys. Sa susunod na kwentuhan, marami pa kaming kikwento sa inyo tungkol sa naging buhay nila nung panahon ng Hapon, about sa kwento ng family nila, kung paano sila napadpad sa Manila. Thank you! Live ka kaya, ma'am?